Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po akong muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang muling magbahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na which come first must we do? Repentance or confession? O sa Tagalog, alin ba ang una natin dapat gawin? Pagsisisi ba o pagtatapat? Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay patungkol sa repentance at confession, ako po ay magbibigay ng siyam na mahalagang katanungan. At ito po ang pagkakasunod-sunod. What is confession? Why confession must doing? What is confession in Christian tradition? Why confession is important? What is repentance? What is the requires of true repentance? What is the difference between repentance and confession? Why repentance is important? And lastly, which come first must we do? Repentance or confession? Yan po yung 5 katanungan na ating tatalakayin sa gabing ito. What is confession? Ang confession po ay paghahayag, pagtatapat, pagkilala, pagtanggap ng isang kahinaan, kabiguan, pagkukulang o pagbubunyag ng pagkakasala. At iyan po ay sinusuportahan ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Salmo sa chapter 32 verse 5 na ganito po ang sinasabi. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inaamin, ang pagkakamali ko'y hindi na inililihim. Ako'y nagpasyang ito'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Yan po ay natala sa aklat ng Salmo chapter 32 verse 5. Yan po yung sumusuporta doon sa tinalakay nating what is confession. At ang pangalawa po ay why confession must doing? Bakit nga po ba kailangan ginagawa ang pagtatapat? Sapagkat ang ating pagtatapat ay magbibigay daan sa atin sa pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan at pagpapagaling sa ating sirang buhay. Ang batayan po nito ay natala naman sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 9 na ganito naman po ang sinasabi. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at siya'y matuwid. Yan naman po ang supporting verses doon po sa binasa natin na bakit kailangan ang confession ay ginagawa. What is confession in Christian tradition? Ito ay pagkilala ng pagiging makasalanan sa publiko man o pribado. At kinukonsidera bilang
kailangan para makamit ang banal na kapatawaran. Yan po yung tradisyon ng confession in Christian tradition. At ang pang-apat po, why confession is important? Bakit nga po ba mahalaga ang confession? Sapagkat ito po ay nagpapahintulot sa ating mga sarili na panagutan para sa mga kasalanan na gawa at hanapin ang totoong kapatawaran. Ang kaluluwa na nangangailangan ng pagtatapat sa sarili nito. Pinapahintulutan tayo na buuin muli ang ating kaugnayan kay Kristo. Sa ating pagtatapat, nabibigyan tayo ng sakramento ng habag, tumutulong sa pagbuo ng nasirang kaugnayan sa Diyos nang tayo'y nagkasala. At iyan naman po ay sinusuportahan ng salita ng Diyos sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 20, 21 and 22 na ganito naman po ang sinasabi. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya, nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inyalay sa krus. Dati tayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging taong anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, ipinagkasundo kayo ng Diyos nang sa gayoy maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Yan naman po ang sinasabi kung bakit kailangan ng confession, para po tayo ipagkasundo sa Diyos at mapatawad tayo, sapagkat nasira po ang relasyon ng tao sa Diyos nung tayo po ay magkasala. Nagkaroon po ng pagkakahiwalay ng kaugnayan sa Diyos ng dahil sa kasalanan. Kaya po, para po maipanumbalik, kailangan po tayong mag-confess. At yun po ay tinalakay nga po sa Colossians chapter 1 verse 20, 21 and 22. Dadako na po tayo sa panglimang katanungan. What is repentance? Ano nga po ba ang repentance? Ang repentance, pagsisisi ang ginagawa ng nagsisising totoo. Panghihinayang o pagsisisi sa anumang bagay na nagawa o nasabi. Ang sakit at kalungkutang naranasan ng isang tao, ang kahinatnan ng pinsala o ng pagiging hindi komportable na nagawa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali. Yan po yung what is repentance. What is the requires of true repentance? Ang totoong pagsisisi ay may pagtanggap sa kasalanang nagawa para magawa ang tamang bagay. Ang pangako na resolbahin na hindi na maulit ang makaupen o makasakit. Ang totoong pagsisisi ay isang panloob na pagbabago ng puso na lumilikha ng pagbubunga ng bagong pag-uugali. Yan po ang kahilingan ng totoong nagsisisi, yung tanggapin ang kanyang nagawang kasalanan, sapagkat sa pamamagitan po ng pagtanggap at pag-amin, doon po magsisimula ang pagsisisi. Sapagkat paano ka po magsisisi kung hindi mo naman inaamin ang pagkakasalang nagawa mo? Kaya ka lang naman po magsisisi dahil tinatanggap mong ikay nagkamali at ikay nagkasala.
At ito po ang magtutulak sa tao para magsisi na natanggap niyang siya'y nagkasala. What is the difference between repentance and confession? Ito po yung katanungang pang-7. Repentance, ang pagsisisi ay isang pansariling aksyon o saloobin ng pagtanggap at pagkilala sa mga kasalanang nagawa, sanhi ng makasalanang pag-iisip, at ito'y makikilala at matutukoy at mababago kung paano magnais na hangarin ang resulta ng isang pagbabago ng gawa. Ito ay pansarili, ito ay para mabuo muli. Ang ugnayan para sa huli ay maabot at muling makipagkasundo sa pinagkasalahan. Yan po yung repentance. Yung confession naman po, ang pagtatapat at pagsasabi ng literal ng pagtanggap o pag-amin ng kasalanan na ito ay may pangsariling pagsisisi sa nasaktan na tao. Ito ay isang pakikipag-ugnayan na gawain sa pagitan ng nagkasala at pinagkasalahan. At ito po ay natala sa Lucas chapter 17 verse 3 and 4. Ang batayang talata na ganito po ang sinasabi. So watch yourself. If your brother sins, rebuke him, and if repent, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, and 7 times come back to you and say, I repent, forgive him. Yan po ang supporting verses doon po sa taong nagkasala sa iyo na humihingi ng kapatawaran, o vice versa, ikaw naman ang nagkasala sa mga tao na ikaw naman ang hihingi ng kapatawaran sa kanila. Why repentance is important? Ito po yung pang-8 katanungan. Important ito sapagkat ang Biblia ay nagbigay sa atin ng ganitong pangako. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang ang inyong kasalanan ay malinis. Iyan ang panahon ng pagbabago para muling makalapit sa Panginoong Diyos. Ang batayan po ay natala sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19, na ganito naman po ang sinasabi. Kaya mga kapatid, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So mahalaga po ang repentance. Sa pamamagitan po ng pagsisisi, doon natin makakamit ang kapatawaran ng ibinibigay ng Diyos sa atin kung tayo po ay lalapit at magbabalik loob sa Kanya at magsisisi ng totoo, ay patatawarin po niya tayo. At ang panghuli pong tanong ay, which come first? Which come first? We must do, repentance or confession. Kapatid, kaibigan, ang unang dapat gawin ay pagsisihan muna ang mga kasalanang nagawa. At matapos mong mapagtanto ang mga kasalanang nagawa mo sa Diyos at sa tao, doon ka gagawa ng hakbang ng pagsasabi o pagtatapat sa kasalanang nagawa mo sa Diyos at sa tao upang makamit ang kapatawaran at kapayapaan na gusto mong makamit mula sa pinagkasalahan mo, maging sa Diyos man o sa tao. At iyan po ay sinusuportahan ng salita ng Diyos sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 9.
na ganito ang sinasabi, "If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." At ito pa po ang isa pang batayan na natala naman sa Proverbs chapter 28 verse 13 na ganito ang sinasabi, "He who conceals his sin does not prosper, but whoever confess and renounce their sin, they find mercy." So, kung ikukubli daw po natin ang ating mga kasalanan, hindi po tayo makabubuti sa atin, hindi po tayo magpa-prosper. Pero kung ito daw po ay iko-confess natin, ipapahayag natin, makakatagpo po tayo ng habag ng Diyos. Yan po ay natala sa Proverbs 28:13. So, kaya kung may kasalanan po tayong nagawa sa tao sa Diyos, huwag na po natin itong itago. Tingin na po natin ito, i-confess na po sa tao o sa Diyos o sa taong pinagkasalanan natin para po mas magiging mabuti po ang magiging pakiramdam, makakatagpo po tayo ng kapayapaan ng puso. Kapatid, kaibigan, alam mo ba na ang repentance ay may 4 na stage o yugto? At ito po ang pagkakasunod-sunod. You realize that you have done wrong. Kailangan po ma-realize ng tao na siya ay nakagawa ng mali. Kasi mahalaga po yan, kapatid, na mapagtanto mo na nakagawa ka ng mali. Sapagkat ito ang magpupush sa'yo na maitama ang maling nagawa mo. Kasi kung hindi mo po kikilalanin ang nagawa mong mali, hindi po yan makabubuti sapagkat yan po ay hindi magbibigay sa iyo ng pagsisikap na maituwid kung ang maling ginawa mo hindi mo naman talaga inaamin o hindi mo na inaano na ikaw ay nakagawa ng mali. Paano mo ito pagsisisihan kung ikaw mismo ay mong tanggapin na mali ang nagawa mo? Yan po yung una. Kailangan pong ma-realize mo na ikaw ay nakagawa ng mali. Ang pangalaw po, there are feelings of remorse about your sin. Ikaw ba ay nakadama ng kalungkutan at pagsisisi sa pagkakamaling nagawa mo sa Diyos at sa tao? Gusto mo pagsisihan ito at gusto mong pagsisihan ito. Yan po yung pangalawa. Yung pong pangatlo, you renounce your sin or turn away from it. May pagnanasa ka bang talikuran at umiwas na dito sa pamamagitan ng paglayo mula rito? Yan po naman yung number 3 na matapos mong malaman at ipahayag ang iyong kasalanan, mayroon ka bang pagnanasa na ito ay talikuran at iwasan at huwag nang magawang muli? Yan po yung pangatlo. At yun naman pong pang-4, you are restored. Ikaw ba yung naibalik ang kaugnayan mo sa Diyos dahil sa pagsisisi sa kasalanang nagawa mo? Yan po yung ika-4. Kapatid, kaibigan, nasaan ka na ba sa 4 na ito? Ikaw ba yung na-realize mo na nakagawa kang mali? At ang pagkakamaling nagawa mo ang siyang magtutulak sa iyo para ituwid ang pagkakamali? O ikaw ba yung nasa number 2 na nakadama ka ng kalungkutan at ng pagsisisi sa pagkakamaling nagawa mo sa Diyos at sa tao? O ikaw ba yung nasa pangatlo na
nagnanasa kang talikuran at umiwas na sa pamamagitan ng paglayo rito sa mga kasalanang nagawa mo dati? O ikaw ba yung sa pang-apat na nagawa mo na yung una, dalawa, at yung pangatlo, kaya ngayon ikaw ay na-restored? Ikaw ay nagkaroon ng kaugnayan muli sa Diyos dahil pinagsisihan mo ang mga kasalanang nagawa mo. Ikaw po, kapatid, kaibigan, ang makatatanto kung nasaan ka ng stage ng repentance sa mga nabanggit na yugto ng repentance na ating tinalakay sa gabing ito. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa maikling oras ng pag-aaral ng pagtalakay namin sa tungkol sa confession at repentance, na kung saan, Ama, ang repentance ay may apat na yugto. Yung ma-realize namin at mapagtanto namin kami nakagawa ng mali, at matapos namin mapagtanto ang nagawa naming mali, ay ito ang magpupus sa amin para pagsikapang maitama ang mga maling nagawa namin sa buhay. At ang pangalawa po, matapos namin malaman na kami ay nakagawa ng mali, kami naman po ay nakadama ng kalungkutan sa aming puso, at kami ay nagnanais na pagsisihan ang mga nagawang pagkakamali. At matapos namin magsisi at pagsisihan, ay ninanasa namin, nasain naman namin na talikuran na ito, at huwag nang balikan pa ang mga kamali ang nagawa namin sa buhay, upang hindi na po ito maulit ang mga kamalian nagawa at kasalanang nagawa namin sa buhay, sapagkat ang gusto po namin ay ma-restore muli ang kaugnayan namin sa iyo, na nang dahil sa mga kamalian ng aming buhay ay nagkaroon po ng dahil po kami ay nagsisi at pinagsisihan ang mga pagkakamali sa buhay, ay kami po ay marirestore at magkakataong ma-restore ng kaugnayan sa iyo dahil sa pagsisisi ng aming mga kasalanan. Tulungan po ang bawat isang nakinig, nanood ng video na ito, na mangusap ka sa puso ng bawat isa patungkol po sa apat na stage ng pagsisisi. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, kapatid, kaibigan, muli sa gabang ito sa pagsama sa akin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa gabing ito patungkol sa repentance at confession. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay muli tayong tatalakay ng panibagong topic at ating muling pag-aaralan. At sa linggong darating, pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pamamahinga. Amen.